Eto may masabi lang, daldal lang ng daldal 'to. Tapos na po ang palabas. Akala po yata niya hanggang ngayon nasa pelikula pa rin po siya. Alam po ninyo, unang-una dapat malaman po muna ninyo kung ano po itong proyekto na tinatayo po dito. Ito po ay isang community center. Ang laman po nito, dito po, meron po tayong dialysis center, meron po tayong espasyo para sa mga senior citizen, at meron po tayong nilagay dito na halfway house. Ngayon, ano po itong halfway house? Kung iikutin po ninyo itong Rizal Avenue, marami po dito na mga homeless na natutulog sa kahabaan ng Rizal Avenue. Kaya naisip po natin, maglagay po tayo ng halfway house para sa gabi. Dito po sila pupunta, dito po sila matutulog. Meron po itong paliguan, may toilet po ito, at meron po itong lugar para po pwede silang makakain. Ngayon, bukod po dito, meron pa rin po itong recreational center at naglagay din po tayo dito ng police station na lahat po naman ay inayos natin. Kaya ito po sa totoo lang, ang makikinabang po dito yung mga kadistrito ko. Pero ang nangyayari po ngayon, ang dinedeprive po niya ay yung distrito ko ng mga programa na makabuluhan. So bakit po ganun? Bakit masyado siyang selective? Unang-una, wala kasi yata sigurong mailagay sa vlog content niya eh. 'Di ba? Gustong magpabida-bida, pero more than that, yung pagiging hindi namin magkakampi nung nakaraang eleksyon. Kung ako ba kakampi niya, tingin mo ba mangyayari 'yan? Parang nung dati, ito po nung 2020, nung ito po ay sinimulan nung panahon po ni Congressman Yul Serbo, nung ito pong same venue kung saan magpapatayo rin ng multipurpose. Bakit hindi nyo pinigil yon? Mayor siya. Dahil po at that time, magkakampi po sila. Alam po ninyo, ito pong proyektong to, nagsimula po to noong 2020 pa, no? Nung hindi pa po ako ang congressman noon, at that time ang congressman po dito ay ang dating Vice Mayor Yul Serbo, kung saan meron din pong proyekto na itutuloy diyan. Kaya lang ito po ay foundation lamang, hindi po naituloy dahil kakulangan po ng pondo. At that time mayor po siya at pinayagan po niya. So, hindi ko po alam na kung bakit ngayon ay sinasabi niya na illegal ito, dahil alam naman po niya na kami naman po ng mga congressman, ang trabaho po namin ay mag-request lamang ng mga proyekto ng ganito. At kung meron man pong mga kinakailangan na i-comply, ito po dapat ang tinatahulan niya ay ang DPWH at hindi po kami. Dahil wala na po sa kamay namin yung unang-una, hindi ko nga po kilala kung sino ang kontraktor niyan. Pangalawa, wala naman po tayong kinalaman sa bidding diyan. So dapat po, kung meron man po siyang kinakausap o kung kanino sila nakikipag-coordinate, dapat po yan sa DPWH. Ang nakikita ko po dito, PR stunt. 'Di ba? Tapos na po ang eleksyon. Dapat mag-move on na po tayo. Hindi yung ito po hindi po tungkol kay Isko Moreno o kay Joel Chua. Dapat po ito po ay para sa mga kadistrito ko na makikinabang po dito sa proyektong to, at ito po ay isang makabuluhang proyekto. Dahil hindi naman po ito ghost project. Ito po ay totoong proyekto na pakikinabangan po ng mga kadistrito ko.